Ipupuwesto natin ang ating pinakamalakas na puwersang opensiba para sa isang preemptive strike. Ang North Korea ay nasa bingit na ng pagbagsak. Si RJ Lee ay nawawala. Kasama niyang naglaho ang 1.5 bilyong pisong halaga ng cryptocurrency. Noong nakaraang taon, kumita ang North Korea ng 200 bilyong piso mula sa hacking sapat na para makagawa ng 20 missile. Ngunit ang 17 taong gulang na henyo sa likod nito na may hawak sa salaping iyon ay bigla na lang naglaho kasama ang 1.5 bilyong pisong crypto. At ang pinakamatindi ay ito. Simula ngayon, haharangin ko na ang lahat ng hacking ng North Korea dahil ako ang gumawa ng mga iyon. Sa kasalukuyan, paralisado ang cyber warfare unit ng North Korea at ngayon, ilalantad na ang pinakatatagong mga sekreto nila. Ako si RJ Lee. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong sa edad na 15, nahack ko ang server ng gobyerno ng Amerika at ginawa ko iyon habang personal na nanonood si Kim Jong-un. Noong araw na ninakaw ko ang 1,600 milyong halaga ng Bitcoin, ako ay naging pinakabatang bayani ng cyber warfare sa kasaysayan ng North Korea. Ngunit ngayon, namumuhay ako ng panibagong buhay dito sa Maynila, dala ang bahagi ng Bitcoin na ninakaw ko noon. Paano ito nangyari? Nagsimula ang lahat noong 10 taong gulang pa lang ako. Sa aming simpleng tahanan sa distrito ng Mangyongdae sa Pyongyang, isang araw ay may dumating na mga ahente mula sa Bawibu, ang lihim na pulisya. Nandito kami para kunin si estudyanteng si RJ Lee, namutla ang aking ina. May nagawa po bang kasalanan ang anak ko? Hindi po kasalanan. Dumating kami dahil sobrang galing niya. Nagpakita ng dokumento ang ahente. Sa lahat ng nakakuha ng perpektong score sa National Mathematics Olympiad, siya ang nanguna sa logical reasoning test. Espesyal siyang pinili. Doon ako dinala sa Cyber Warfare Gifted School, nakaakibat ng Universidad Militar Politikal ng Jumseong. Sa labas, mukha itong ordinaryong gusali, pero sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa, ibang-iba ang mundo. Walang katapusang hanay ng mga server room at mga pinakabagong computer. Mga kasama, simula ngayon, kayo ay mga mandirigmang lumalaban gamit ang keyboard, sabi ng punong guro sa araw ng aming oryentasyon. Imbes na bala, code ang ipuputok ninyo. Imbes na bomba, virus ang ikakalat ninyo. Sa unang ilang buwan, basic programming lang ang pinag-aralan namin, ngunit mas mabilis akong natuto kaysa sa iba. Nagpakita ako ng pambihirang talento sa pag-decrypt ng mga code at paghahanap ng mga kahinaan sa sistema. Si RJ, ipinanganak para dito, sabi ng aking instruktor na si Coronel Choi na labis na humanga. Sa edad na 12, ganito na ang galing. 2 taon pagkatapos, isinabak ako sa aking unang tunay na misyon. Ito ay isang operasyon para pasukin ang server ng isang bangko sa Timog Korea. Nanginginig ang kamay ko habang tinatype ang code. Nilampasan ko ang firewall, nag-install ng backdoor at inagaw ang administrator access. Napasok ko na, pagsigaw ko, at napuno ng palakpakan ang operation room. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating noong ako'y 15. Isang proyekto para i-hack ang isang US cryptocurrency exchange, Operation Kidlat. Malaki ang target natin ngayon, sabi ni Coronel Choi sa briefing. Kapag nagtagumpay tayo, personal kayong gagantimpalaan ng mahal na leader. 3 buwan kaming naghanda. Sinuri namin ang mga email ng mga empleyado ng exchange, hinalughog ang social media, at gumawa pa ng peking mga profiles sa LinkedIn. Hanggang sa natagpuan namin ang isang kahinaan. Isang empleyado ang gumagamit ng kanyang company laptop para tingnan ang personal na email. Nagpadala ako ng phishing email. Ang subject, kailangang mag-update ng seguridad. Sa sandaling i-click niya ang link, pumasok ang aking Trojan horse sa sistema. Makalipas ang 2 araw, 3:00 ng madaling araw, oras ng system maintenance ng exchange, ang sandaling pinakamahina ang kanilang seguridad. Lumipad ang mga daliri ko sa keyboard, access sa cold wallet, pagkuha ng private keys, paggawa ng transaksyon at send complete. 12,000 Bitcoin. Nagkagulo ang operation room and 600 milyon. Katumbas ng kalahati ng taunang budget ng North Korea. Kinabukasan, isang hilera ng mga itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa paaralan. May nagawa ba akong mali? Ngunit dinala ako ng sasakyan sa sentro ng Pyongyang.
sa isang espesyal na suite sa pinakamataas na palapag ng Ryugyong Hotel. Nang bumukas ang pinto, nandoon si Kim Jong-un. Narito na ang ating batang bayani, sabi niya habang papalapit na nakabukas ang mga braso. Sa edad na 15, ninakawan mo ang kaba ng yaman ng mga Amerikano. Isang karangalan, mahal na leader, sabi ko habang nanginginig. Dahil sa Bitcoin na dinala mo, makakabili na tayo ng langis, sabi ni Kim Jong-un habang tinatapik ang balikat ko. Kung mayroon lang tayong 1,000 mandirigmang tulad mo, mapapaluhod natin ang Amerika. Sa araw na iyon, tumanggap ako ng Kim Il-sung Youth Honor Prize at isang 40 pa piyong E132 metro kwadrado na apartment sa sentro ng Pyongyang. Ang aking ama ay ginawang dekano ng Kim-Chek University of Technology at ang aking ina ay naging direktor ng isang medical research institute. Ang aking 14 taong gulang na kapatid na babae, si Soyon, ay natanggap din sa gifted school sa ilalim ng espesyal na admission. Pagbalik ko sa paaralan, para akong bayani. Si RJ, ninakawan ng Amerika, sigaw ng mga kasamahan ko. Nagsimula na rin ang espesyal na pagtrato. Sariling research lab, walang limitasyong internet access. Pinayagan pa akong mag-access ng mga foreign programming websites. Siyempre, may kasamang pagbabantay. Kasama, isa ka ng elite agent ng Unit 111, sabi ni Coronel Choi habang inaabot ang bago kong ID. Unit 111 ng Reconnaissance General Bureau ang pinakamagaling na cyber warfare unit ng North Korea. Araw-araw, may bagong misyon. Pag-hack sa Ministry of National Defense ng South Korea. Pagpasok sa mga institusyong pinansyal ng Japan. Pag-atake sa mga crypto exchange sa Timog Silangang Asya. Bawat tagumpay ay may kasamang gantimpala. Ngunit nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nalaman ko kung saan napupunta ang perang ninanakaw ko. Mga piyesa para sa sandatang nuklear, pagpapatayo ng mga villa ni Kim Jong-un, pagbili ng mga Mercedes-Benz para sa mga opisyal. Para ba talaga ito sa mga mamamayan? Naisip ko, isang gabi, ngunit agad kong iwinaksi ang mga pagdududang iyon. Ako ay isang mandirigma ng aking bayan. May dahilan sa lahat ng ginagawa ng mahal na leader. Ngunit isang taon pagkatapos, isang insidente ang ganap na bumago sa aking pananaw. Habang abala sa karaniwang gawain ng paghahak, hindi sinasadyang na-access ko ang maling server at binago nito ang lahat. Tulad ng dati, ini-scan ko ang server ng US Department of Defense ng madaling araw. Isang routine na trabaho para maghanap ng mga kahinaan sa seguridad. Ngunit nagkamali ako sa pag-type ng IP address. Isang numero lang ang nadula sa daliri ko, hindi ko alam na yun ang babago sa buhay ko. Isang di pamilyar na server ang lumitaw sa screen, ang internal network ng Weibo. Natigilan ako. Bawal itong pasukin, pero nanaig ang kuryosidad. Ano kaya ang itsura ng sistema ng mga taong nagbabantay sa amin? Maingat akong pumasok. Nakakagulat, mahina ang seguridad. Marahil ay hindi nila inaasahan ang pag-atake mula sa labas dahil internal network ito. At doon, nakita ko ang isang folder. Pagsubaybay sa aktibidad sa ibang bansa ng mga ahente ng Unit 111. Nang i-click ko ito, bumuhos ang mga nakakagulat na dokumento. Isang listahan ng mga hacker na ipinadala sa ibang bansa at nawala. Maraming pangalan doon ng mga senior na kilala ko. Nakasulat na hindi sila namatay sa misyon, kundi pinatay dahil sa pagtatangkang tumakas. Ang mas nakakagulat ay ang susunod na folder. Listahan ng mga pinaghihinalaang naglihis ng Bitcoin. At nandoon ang pangalan ko, RJ Lee. 0.1% ng huling na hack na Bitcoin, hindi matukoy ang kinaroroonan. Kailangan ng masusing investigasyon. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Sigurado akong ibinigay ko lahat sa partido. Oo nga pala. Isang buwan na ang nakalipas, may isang transaksyon na naantala dahil sa system error. Ipinadala ko rin iyon kalaunan. Pero pinaghihinalaan na pala nila ako. Nagmamadali akong lumabas sa server, ngunit baka huli na ang lahat. Tiyak na may naiwang access log. Mula noon, lahat ay nagiba. Ang mga titig ng mga ahenteng Weibo na nakakasalubong ko, ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mga instruktor, maging ang kilos ng aking roommate ay naging kahina-hinala. Isang linggo pagkatapos, mas matindi ang aking natuklasan. Habang nagsasagawa ng bagong misyon, dumaan ako sa iba't ibang proxy servers para sa security test.
at hindi sinasadyang napunta ako sa isang website mula sa Pilipinas. Iyon ay ang website ng Blockchain Research Lab ng University of the Philippines. May mga kamangha-manghang proyekto doon. Isang sistema na gumagamit ng blockchain para sa transparent na pamamahala ng mga medical records. Isang digital ID para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga refugee. Isang financial platform para sa mga magsasaka sa mga umuunlad na bansa. Nakatulala lang ako sa monitor. Ginagamit nila ang teknolohiya para tumulong sa tao. May mga larawan din ng laboratorio. Mga estudyanteng kaedad ko, masayang nakangiti sa harap ng kanilang mga laptop. Malaya silang nagtatalakayan, nagbabahagi ng ideya, at sumusubok muli kahit mabigo. Nagnanakaw ako ng pera, habang sila ay gumagawa ng kinabukasan. Sa sandaling iyon napagtanto ko, ang mga bagay na ipinagmamalaki ko ay krimen pala, na ang talento ko ay ginagamit para sa paninira at pagnanakaw. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa paaralan. Isang senior ang naglaho ng magdamag, si Park Jin-woo. Siya ang star player na nag-hack sa isang Japanese exchange noong nakaraang taon. May nakakaalam ba kung nasaan si Jin-woo? Tanong ni Coronel Choi sa umagang pagtitipon. Lahat ay umiling. Ganito nawawala ang mga taksil, malamig na sabi ni Coronel Choi. Nahuli siyang nagtatangkang magnakaw ng Bitcoin. Nanlamig ang buo kong katawan kung pinaghihinalaan na rin nila ako. Noong gabing iyon, habang nakatingin sa kisame ng dormitoryo, nag-isip ako. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Pero ano? Isang linggo pagkatapos, isang di inaasahang pagkakataon ang dumating. Pinauwi ako ni Itay para sa weekend. Pagdating ko sa bahay, kakaiba ang pakiramdam. Balisa ang mukha ni Inay at si Soyon ay hindi lumalabas ng kanyang silid. RJ, maglakad-lakad tayo, sabi ni Itay. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog Taedong, pinagmasdan ni Itay ang paligid. At sa mahinang boses, sinabi niya, binabantayan ng Bawibu ang bahay natin. Po? Nanlamig ang buo kong katawan. Nabalitaan kong nag-access ka raw sa isang kakaibang server kamakailan. Paano niya nalaman? Hinawakan ni Itay ang balikat ko. RJ, ang totoo, alam ko na noon pa. Alam ko kung ano ang ginagawa natin, pero wala tayong pagpipilian. Kayo rin po. Habang alam kong ang security system na ginawa ko ay ginagamit para sa pagbabantay at pagkontrol. Nanginginig ang boses ni Itay. Wala akong nagawa kundi magpatuloy. Pagkatapos, may inilagay si Itay sa aking kamay. Isang maliit na piraso ng papel. Kabisaduhin mo ito at sirain mo agad. Nang buksan ko ang papel, may mga numero at letra parang isang Bitcoin wallet address at private key. Ano po ito? Insurance. Para sa oras ng pangangailangan, sabi ni Itay. Iyan ay bahagi ng mga Bitcoin na nahack mo na itinabi ko. Itay, muntik na akong mapasigaw. Huwag kang maingay. Darating ang araw na aalis tayo sa lugar na ito. Kakailanganin natin iyan. Very men bypasses of gone hard the Comsam, pauwi. Magulo ang isip ko. Pareho pala kami ng iniisip ni Itay, ngunit pagtakas, posible ba talaga iyon? Ilang araw matapos bumalik sa paaralan, ginawa ko ang aking pangalawang nakakagulat na pagtuklas. Habang nagsasaliksik sa isang bagong target, nakakita ako ng isang dokumento. Isang programa ng gobyerno ng Pilipinas para hikayatin ang mga North Korean cyber agents na tumakas. May mga kamangha-manghang nilalaman ito, proteksyon at tulong sa paghahanap ng trabaho sa IT para sa mga taga-Unit 111. Legal na pag-aari ng mga hawak na cryptocurrency assets. Itinuturing nila kaming mga biktima, hindi mga kriminal, at nangangako sila ng pagkakataon para sa isang bagong buhay. Ang huling pangungusap sa dokumento ay tumatak sa aking puso. Ang iyong talento ay karapat-dapat gamitin sa paglikha, hindi sa paninira. Noong gabing iyon, nagdesisyon ako. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong pumunta sa isang lugar kung saan magagamit ko ng tama ang aking talento. Ngunit paano? Ang pagtakas sa North Korea ay nangangahulugan ng pagsugal sa buhay, lalo na para sa isang tulad ko na may alam sa mga sekreto ng Estado. Ngunit isang linggo pagkatapos, dumating ang pagkakataon, napili ako bilang kinatawan ng North Korea
para sa isang international hacking defense competition sa China. Sa papel, ito ay para sa pagpapalitan ng kaalaman sa cybersecurity, pero sa totoo lang, ito ay isang entablado para ipagmayabang ang galing ng bawat bansa sa hacking. Ipapakita ni RJ ang ating husay sa buong mundo, sabi ni Colonel Choi. Siyempre, may kasamang bantay. Isang bantay? Ngunit ito na siguro ang huli kong pagkakataon. Noong gabi bago ako umalis, muling dumating si Itay. Handa ka na ba? Ang kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Isang linggo bago ang pag-alis patungong China, naging lantaran na ang pagbabantay ng Bowibo. Pagkagising ko sa umaga, tinitingnan ng roommate ko ang aking computer history. Sa klase, isang di pamilyar na ahente ang nakatayo sa likuran ko. Kasama, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga araw, sabi ni Colonel Choi isang araw. Stress ka ba sa paghahanda para sa kompetisyon? Hindi po. Nasa pinakamagandang kondisyon po ako. Pilit kong ngiti. Dapat lang, ikaw ang alas natin. Matatalim ang mga mata ni Colonel Choi. Sana wala kang iniisip na kakaiba, hindi ba? Siyempre po. Ang karangalan lamang ng bayan ang nasa isip ko. Ngunit sa bahay, ibang paghahanda ang nagaganap. Lihim na nakikipag-ugnayan ang aking ama sa isang Korean-Chinese na broker sa China, habang si inay ay paunti-unting nag-iipon ng dolyar. Tila may napansin na rin ang kapatid kong si Soyon. Kuya, saan tayo pupunta? Tanong niya isang gabi sa aking silid. Anong pinagsasabi mo? Wala tayong pupuntahan. Sinungaling. Araw-araw umiiyak si mama sa gabi. Nasaktan ako. Sa edad na 10, napakabigat na sikreto ito para kay Soyon. Soyon, paano kung makakapunta tayo sa isang mas magandang lugar? Sasama ka ba? Nagningning ang mga mata ni Soyon. Kahit saan, basta kasama ka, kuya. 3 araw bago ang pag-alis, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang biglaang inspeksyon mula sa Bowibo ng madaling araw. Lahat labas, kumatok ang mga ahente sa pinto ng dormitoryo. Inspeksyon ng mga gamit. Hinalughog nila ang aking laptop at mga USB. Sa kabutihang palad, walang kahina-hinala. Ngunit halos sumabog ang puso ko sa takot na baka makita nila ang papel kung saan nakasulat ang impormasyon ng aking Bitcoin wallet. Kasama RJ Lee, tumayo ang isang ahente sa harap ko. Kailan lang, may ina-access ka bang kakaibang website? Mga target server lamang para sa misyon ang aking pinasok. Sigurado ka? Tinitigan ako ng ahente sa mata. Alam mo kung anong mangyayari kapag nagsinungaling ka. Opo. Pagkaalis ng mga ahente, itinapon ko ang papel sa inidoro. Nakabisado ko na ito, ngunit siniguro ko ulit. Ang 48 na numero at letrang iyon ang kinabukasan ng aming pamilya. Kinabukasan, mas malaking problema ang lumitaw. Ipinakilala ang ahenteng sasama sa akin sa China, ang kilabot na si Kapitan Kim Cheol-jin. Marami na siyang nahuling nagtangkang tumakas. Kasama RJ Lee, ngumisi si Kapitan Kim. Magkita tayo sa China. $44 gentan tayong magkasama. Paano ako makakatakas sa body puti 4 oras na pagbabantay? Noong gabing iyon, ibinigay ni Itay ang huling utos. Nagkita kami sa isang parke sa Pyongyang, hindi naligtas sa tabi ng Ilog Taedong. Sa huling gabi ng kompetisyon sa Beijing, bulong ni Itay. Bintana ng banyo ng hotel, 3:00 ng madaling araw. Pero babantayan ako ni Kapitan Kim. Bahala ka ng solusyonan niyan. May inabot si Itay na maliit na bote. Sleeping pills. Ilagay mo sa alak niya sa hapunan. Paano po ang pamilya? Sabay-sabay tayong kikilos. Si inay ay pupunta sa Sinuiju para sa isang medical mission. Ako. Sa rason para sa isang academic conference. Si Soyon, huminto sandali si Itay. Pupunta siya sa Hisan para sa isang music performance ng gifted school. Lahat ay mga border city. Magkakaibang ruta ang aming plano sa pagtakas. Magkita tayo sa Shenyang Hotel sa Beijing, huling sabi ni Itay. Tandaan mo ang password ng Bitcoin wallet? Opo. Iyan ang susi sa ating bagong buhay. Bago umalis, may espesyal na utos si Kim Jong-un. Dalhin si RJ Lee sa akin. Muli, sa Ryugyong Hotel. Sa pagkakataong ito, personal niya akong binigyan ng lakas ng loob. Ipakita mo sa mga inchik ang ating galing. Tinapik ni Kim Jong-un ang balikat ko. Kapag nanalo ka, may espesyal na bonus ka. Salamat po, mahal na leader.
Biglang nanlamig ang boses ni Kim Jong-un. May naririnig akong kakaibang chismis. Pakiramdam ko ay hihinto ang pagtibok ng puso ko. Ano po iyon? Na naglilihis ka raw ng Bitcoin. Tinitigan ako ni Kim Jong-un sa mata. Sana naman hindi totoo iyon. Hinding-hindi po, mahal na leader. Itataya ko po ang aking buhay. Tinitigan ako ni Kim Jong-un ng matagal, pagkatapos ay tumawa. Siyempre, naniniwala ako. Hindi iyon magagawa ng ating RJ. Paglabas ko ng hotel, nanginginig ang mga binti ko. Alam ba nila o sinusubukan lang nila ako? Pag-uwi, nagkaroon kami ng huling hapunan. Kailangan naming umakto ng normal, tiyak na may mga listening device sa bahay. RJ, galingan mo sa Tsina, sabi ni inay. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay. So yon, mag-aral kang mabuti habang wala si kuya. Hinaplos ko ang ulo ng kapatid ko. Opo. Mag-ingat ka rin kuya. May luha sa mga mata ni Soyon, pero pinipigilan niya ito. Noong gabing iyon, matapos matulog ang lahat, binuksan ko ang computer. May kailangan akong kumpirmahin kung may laman ba talaga ang Bitcoin wallet. Ginamit ko ang Tor browser at pagkatapos ng ilang pag-ikot, na-access ko ang wallet. Balanse, 312.7 BTC. Halos 1.5 bilyong piso. Nagawa nga ni Itay, unti-unti niyang inilipat ang bahagi ng mga Bitcoin na nahako at itinago. Kinabukasan, araw na ng pag-alis. Naghihintay si Kapitan Kim sa Pyongyang Airport. Handa ka na ba? Kasama? Opo. Handa na. Habang lumilipad ang eroplano, huli kong tinanaw ang Pyongyang. Isang tanawin na marahil ay hindi ko na muling makikita. Pagdating sa Beijing, nag-check-in kami sa hotel. Katabi ko ang kwarto ni Kapitan Kim. Magpaalam ka kahit pupunta ka lang sa banyo, utos niya. Kapag nag-isa ka, ire-report ko agad sa Pyongyang. Masusunod po. Sa unang araw ng kompetisyon, sinadya kong itago ang aking galing. Kung matapos ako agad, maghihinala sila. Pero habang tinitingnan ko ang mga kalahok mula sa ibang bansa, naging komplikado ang aking nararamdaman. Malaya silang nagtatalakayan tungkol sa teknolohiya, hindi natatakot mabigo. Ang galing mo, sabi ng isang kalahok mula sa Timog Korea habang break. Saan ka natuto? Nag-aral lang po ako mag-isa. Alanganin kong sagot. Sa sariling pag-aaral, ganito na ang galing mo? Gusto ka na naming i-recruit sa aming kumpanya. Kahit biro lang, kumabog ang dibdib ko. Posible ba talaga ang ganoong buhay? Sa ikalawang gabi, naghapunan kami ni Kapitan Kim. Umorder ako ng Chinese beer. Malapit nang matapos ang kompetisyon, inom po tayo, alok ko. Sige, dahil pinaghirapan mo, tinanggap ni Kapitan Kim ang baso. Nagpaalam akong magbabanyo at kinuha ang sleeping pill sa aking bulsa. Pagbalik, habang nakatingin sa ibang direksyon si Kapitan Kim, mabilis kong inihalo ang gamot. Makalipas ang 30 minuto, nagsimula siyang antukin. Mukhang pagod na po kayo. Mauna na po kayong magpahinga. Hindi, kailangan kitang bantayan. Sira-sira na ang lakad ni Kapitan Kim. Pagbalik sa kwarto, 5 minuto lang ay tulog na siya. 2:17 ng madaling araw. Tahimik akong bumangon. Sa aking backpack, tanging ang laptop, pasaporte at ang impormasyon ng Bitcoin wallet na nakatago sa aking damit panloob. Binuksan ko ang bintana ng banyo. Nasa ikatlong palapag kami, pero kayang talunin. Ito na ang sandali ng desisyon. Sa harap ng bintana ng banyo, nag-alinlangan ako ng 5 minuto. Mas mataas pala ang ikatlong palapag kaysa sa inaakala ko. At kapag nagising si Kapitan Kim, sa ingay ng pagbagsak ko, tapos na ang lahat. Ngunit nang mag-3 na, hindi ko na pwedeng ipagpaliban. Kumapit ako sa pasimano at inilabas ang aking katawan. Sa kabutihang palad, may aircon unit sa ikalawang palapag. Maingat kong inapak ang aking mga paa at bumaba. Mula sa unit hanggang sa hardin sa unang palapag ay mga 2 metro lang. Tumalon ako at medyo sumakit ang aking bukong-bukong. Pero tiniis ko. Lumabas ako sa eskinita sa likod ng hotel. Tumakbo ako patungo sa address na kinabisado ko. Ang Shenyang Hotel ay 30 minuto lang kung mag-subway. Pero dahil madaling araw, kailangan kong mag-taxi, Shenyang Hotel, sabi ko sa insik. Tiningnan ako ng driver na may pagtataka. Isang binatang Asyano na may isang backpack lang sa gitna ng madaling araw. Pero sa kabutihang palad, umalis siya ng walang imik.
Sa loob ng taxi, palagi akong tumitingin sa likod. May sumusunod bang sasakyan? Nagising na kaya si Kapitan Kim? Nakareport na kaya sa Bawibu? Makalipas ang 20 minuto, tumunog ang telepono ko. Si Kapitan Kim. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit. Sa pagkakataong ito, numero mula sa Pyongyang. Napansin na ba nila agad? Pagdating ko sa Shenyang Hotel, 3:40 na ng madaling araw. Walang tao sa lobby. Sumakay ako ng elevator papuntang ika-8 palapag, room 811, ang sinabi ni Itay. Kumatok ako at agad bumukas ang pinto. Si Itay. RJ! Niyakap ako ni Itay. Nakarating ka ng ligtas. Sa loob ng silid, nandoon din si Inay at Soyon. Lahat sila ay umiiyak. Paano po kayo nakarating dito? Tanong ko. Magkakaibang ruta. Paliwanag ni Itay. Si Inay, tumawid ng Ilog Yalu mula Sinuiju. Si Soyon, sa Ilog Tumen mula Hyesan. Ako, sumakay ng bangka mula Rason. Ano na pong gagawin natin? Sa sandaling iyon, isang di pamilyar na lalaki ang lumabas mula sa loob ng silid. Isang Korean-Chinese na nasa 40s. Ako si Wang Xiaoming. Ako ang maghahatid sa inyo sa Pilipinas. Si Wang Xiaoming ay isang broker na may koneksyon sa gobyerno ng Pilipinas. Nagpadala na raw si Itay ng paunang bayad gamit ang Bitcoin. Kailangan nating umalis agad sa Beijing, sabi ni Wang Xiaoming. Malapit nang kumalat ang wanted notice sa inyo sa Chinese police. May nakahandang sasakyan sa labas. Nagmamadali kaming nag-impake o wala rin pala kaming gaanong gamit. Isang backpack lang bawat isa. Paglabas ng hotel, sumakay kami sa isang itim na SUV. Si Wang Xiaoming ang nagmamaneho at kami ay nasa likod. Pupunta muna tayo sa Guangzhou, paliwanag niya. Doon lilipat tayo ng ibang sasakyan papuntang Yunnan Province. Pagkatapos, tatawid tayo ng border papuntang Laos. Ang simula ng isang 3,000 kilometrong paglalakbay. Habang papalabas kami ng Beijing, nagsimula ng sumikat ang araw. Pagpasok sa expressway, binuksan ni Wang Xiaoming ang radyo. Pamilya ng North Korean hacker, nawawala. Chinese authorities nagsasagawa ng paghahanap. Ang balita ay tungkol sa amin. Nasa balita na pala tayo, sabi ni Inay nang may kaba. Huwag kayong mag-alala, inaasahan na natin yan. Mahinahong sabi ni Wang Xiaoming. May mga peking ID na nakahanda. Inabot niya ang isang sobre, mga Chinese ID at pasaporte. Amin ang mga litrato, pero iba ang mga pangalan. Naging Wang Jiming ako. Pagkatapos ng 8 oras na biyahe, huminto kami sa isang rest stop sa Henan Province. Pagbaba ko para magbanyo, nakita ko ang aming mga mukha sa TV. Pinaghahanap dahil sa pagnanakaw ng sikreto ng estado ng North Korea. Sakay na, sigaw ni Wang Xiaoming. Makalipas ang 1 oras, may isang police checkpoint. Maging mahinahon kayo, pinagalan ni Wang Xiaoming ang takbo. Umakto kayong natural. Madya kina apusendaing, pinahinto kami ng pulis. Pakitingin ang mga ID. Ibinigay ni Wang Xiaoming ang mga inihandang dokumento. Tiningnan kami ng pulis isa-isa. Lalo na ako. Saan kayo pupunta? Sa kasal ng kamag-anak sa Guangzhou, sagot ni Wang Xiaoming. Sumilip ang pulis sa likod. Nanginginig si Soyon. Niyakap siya ni Inay. Nahihilo po siya sa biyahe, sabi ni Inay sa wikang Insik. Pagkatapos ng ilang segundong puno ng tensyon, ibinalik ng pulis ang mga dokumento. Sige na, nakahinga kami ng maluwag pagkalagpas sa checkpoint. Ngunit simula pa lang ito, gabi na nang makarating kami sa Guangzhou, may isa pang sasakyan na inihanda ang kasamahan ni Wang Xiaoming. Simula dito, ako na ang bahala, sabi ng bagong gabay. Ang pangalan niya ay Li Zi, Intelligence ng Pilipinas? Tanong ni Itay. Tumango si Li Zi. Hinihintay na kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Narinig ko na napakahalaga raw ng impormasyon ni RJ. Nagpalit kami ng sasakyan at umalis ulit. Sa pagkakataong ito, patungong Yunnan, bulubundukin kaya mahirap ang daan. Mga 3:00 ng madaling araw, biglang nilagnat si Soyon. Ang sakit po ng ulo ko, umiiyak na sabi ni Soyon. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, nag-aalalang sabi ni Inay. Hindi pwede, mariing sabi ni Lizzie. Malalantad ang pagkakakilanlan natin doon. Kumuha si Itay ng gamot sa kanyang backpack. Sa kabutihang palad, may lunas sa lagnat. Pinainom namin si Soyon,
at nagpatuloy sa biyahe. Gabi na ng ikalawang araw nang makarating kami sa isang border town sa Yunnan. Doon, isa pang Korean-Chinese na gabay ang aming nakilala. Bukas ng madaling araw, tatawid tayo papuntang Laos, sabi niya. Kailangan nating dumaan sa gubat, kaya maghanda kayo. Noong gabing iyon, sa isang sira-sirang inn kami natulog. 4 kami sa isang silid. RJ, bulong ni Itay. Tandaan mo pa ba ang password ng Bitcoin wallet? Opo. Kung sakaling magkahiwalay tayo, gamitin mo iyan para mabuhay. Ano pong sinasabi ninyo? Hindi tayo magkakahiwalay. Ngunit parang isang masamang pangitain ang sinabi ni Itay. 4:00 ng madaling araw, ginising kami ng gabay. Aalis na tayo. 1 oras na lakaran papuntang border. Tumawid kami ng bakod na may alambre, tumawid ng sapa, at nang matapakan namin ang lupa ng Laos, nanlambot ang aking mga binti. Nasa kalahati na tayo, sabi ni Lizzie. Mula Laos papuntang Thailand. Doon, sa embahada ng Pilipinas tayo pupunta. Ngunit naghihintay ang gubat. At doon, haharapin namin ang tunay na panganib. 3 oras na kami sa gubat ng Laos. At pagod na kami. Mahigit 90% ang halumigmig at dinudumog kami ng mga lamok at linta. Si Soyon ay halos himatayin na. Kaunti na lang may safe house doon, sabi ng aming lokal na gabay. Isa siyang Hmong na may karanasan sa pagtulong sa mga tumatakas mula sa North Korea. Ang safe house ay isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Walang kuryente, walang tubig, pero may bubong. 2 araw tayong maghihintay dito, paliwanag ni Lizzie. Kailangan nating hintayin ang pagpapalit ng shift ng mga Thai Border Patrol. Noong gabing iyon, kinuha ni Lizzie ang kanyang satellite phone. Tatawag ako sa Maynila. Ang kausap niya ay isang ahente mula sa National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ng Pilipinas. Gusto kong makausap si RJ Lee. Nang kunin ko ang telepono, narinig ko ang Tagalog. RJ, kumusta? Si Agent. Mabuti naman at ligtas kayo. Napakahalaga ng impormasyong hawak mo, lalo na ang mga hacking techniques at target list ng Unit 111. Huminto sandali si Agent Reyes at nakumpirma na rin namin ang Bitcoin wallet. Nanlamig ako. Paano nila nalaman? Huwag kang magulat, kami sana ang unang mag-aalok niyan. Gagawin naming legal ang Bitcoin na iyan. Talaga po? Pera iyan na ninakaw ng North Korea, pero iyan din ang kabayaran para sa kalayaan ng iyong pamilya. Poprotektahan kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Napaiyak ako. Itinuturing nila kaming biktima, pero may kondisyon, patuloy ni Agent Reyes. Pagdating mo sa Pilipinas, kailangan mong ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa cyber warfare unit ng North Korea at tutulungan mo kaming palakasin ang aming cybersecurity. Siyempre po, gagawin ko. Mabuti, pagtawid ninyo ng border ng Thailand, naghihintay na ang aming mga ahente. Ang codename ay Bitcoin. Nakahinga sila ng maluwag, pero malayo pa ang aming lalakbayin. Sa ikalawang araw, madaling araw, dumating ang hudyat. 8 kilometro papuntang border ng Thailand. Kailangan naming suungin ang gubat at tumawid ng ilog. Makalipas ang 2 oras, may narinig kaming tahol ng aso sa likuran. Militar ng Laos, sigaw ng gabay. Takbo! Tumakbo kami na parang wala nang bukas. Kahit nasusugatan kami sa mga baging at tinik, hindi kami huminto. Ilog! Isang sanga ng ilog Mekong ang nasa harap namin. Mga 50 metro ang lapad pero malakas ang agos. Kailangan nating languin. Sigaw ni Lizzie. Hindi marunong lumangoy si Soyon. Humagulgol si Inay. Pinasan ni Itay si Soyon. Ako ang magdadala sa kanya. Tumalon kami sa tubig. Sobrang lakas ng agos, palagi kaming tinatangay. Itay! Sumigaw si Soyon. Pilit na lumalangoy si Itay, pero unti-unti siyang napag-iiwanan. Nang babalikan ko sana siya, pinigilan ako ni Lizzie. Huwag, mamamatay tayong lahat. Sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Isang lubid ang inihagis mula sa kabilang pampang. Ang Thai Border Patrol, o mas tamang sabihin, ang NICA ng Pilipinas na nakipag-ugnayan na sa kanila. Kumapit kami sa lubid at isa-isang tumawid. Nakatawid din ng ligtas si Itay at Soyon. Lahat kami ay bumagsak sa pagod. Codename? Tanong ng isang sundalong Thai sa Ingles. Bitcoin! Sigaw ko.
Nag-radio ang sundalo at maya-maya ay dumating ang isang jeep. Sakay nito ang mga ahente ng Nika. Kayo po ba ang pamilya ni RJ Lee? Tanong ng isang ahente sa Tagalog. Ligtas na po kayo. Dinala kami sa isang lihim na safe house, hindi sa Immigration Detention Center ng Thailand. Doon, sa unang pagkakataon, nakakain kami ng mainit na pagkain at nakapagpalit ng malinis na damit. Bukas, lilipat tayo sa Bangkok. Paliwanag ni Agent Reyes na personal na dumating. Kukuha tayo ng temporary passport sa Embahada ng Pilipinas at sa makalawa ay sasakay na tayo ng eroplano papuntang Maynila. Tapos na po ba talaga? Tanong ni inay na hindi makapaniwala. Opo, ligtas na po talaga kayo. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop. Nag-login ako sa Bitcoin wallet at tiningnan ang balanse. 312.7 BTC. Mahigit 1.5 bilyong piso. Nandoon pa rin, RJ. Lumapit si Agent Reyes. Pagdating sa Pilipinas, gagawin naming legal na asset ang Bitcoin na iyan. Magbabayad kayo ng buwis, pero ang matitira ay sa inyo na. Maraming salamat po. Pero tuparin mo ang pangako mo. Kailangan mong sabihin ang lahat tungkol sa hacking ng North Korea. Opo, sasabihin ko po ang lahat ng alam ko. Kinabukasan, lumipat kami sa Bangkok at kumuha ng temporary passport sa Embahada ng Pilipinas. Nang makita ko ang selyo ng Republika ng Pilipinas, doon ko naramdaman, malaya na nga kami. Habang naghihintay sa airport, may balita sa TV. Pamilya ng elite hacker ng North Korea tumakas patungong Pilipinas. May dalang 1.5 bilyong pisong halaga ng Bitcoin. Ang aming kuwento, tumawid na kami sa tulay na hindi na namin mababalikan. Bago sumakay ng eroplano, nagtanong si Soyon. Kuya, malaya na ba talaga tayo? Oo, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Gusto ko ring mag-aral ng programming tulad mo, kuya. Sige. Pero sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng program na tumutulong sa mga tao. Lumipad ang eroplano. Sa labas ng bintana, unti-unting lumayo ang mga ilaw ng Bangkok. Pagkatapos ng 4 na oras, darating na kami sa Maynila, sa lugar kung saan naghihintay ang bagong buhay. RJ, hinawakan ni Itay ang aking kamay. Nagawa natin, opo Itay. Ang galing mo, ngayon ay magagamit na sa kabutihan. Biglang may anunsyo mula sa piloto. Mga pasahero, malapit na po tayong pumasok sa himpapawid ng Pilipinas. Napaiyak si inay. Tulog si Soyon. Kinuha ko ang isang piraso ng papel mula sa aking bulsa. Ang papel kung saan nakasulat ang private key ng Bitcoin wallet. Hindi ko na ito kailangan. Sa Magadapine, NPBO, nangako ang gobyerno ng Pilipinas na poprotektahan kami. Pinunit ko ang papel, 1.5 bilyong piso. Sa perang iyon, makakapagsimula kami ng bagong buhay, ngunit mas mahalaga ang kalayaan. Ang kalayaang gamitin ang aking talento sa paraang gusto ko. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Nakikita ko na ang mga ilaw ng Maynila. Bawat isang ilaw na iyon ay buhay ng mga taong malayang namumuhay. Ngayon, isa na kami sa kanila. Mula sa sandaling lumapag kami sa NAIA, para kaming nasa pelikula. Pagbaba namin ng eroplano, ginabayan kami ng mga ahente ng Nika sa isang espesyal na daanan. Hindi kami dumaan sa normal na immigration, kundi sa isang pribadong silid. Pamilya Lee maligayang pagdating sa Pilipinas. Nakipagkamay ang isang mataas na opisyal. Ako si Direktor Paulo Santos, pinuno ng Nika Defector Protection Center. Salamat po. Sa susunod na 3 buwan, sasailalim kayo sa oryentasyon. Ngunit para sa iyo, RJ, may espesyal na programa. Espesyal na programa po. Napakahalaga sa pambansang seguridad ang iyong kaalaman at impormasyon. 3 beses sa isang linggo, kailangan mong sumailalim sa debriefing sa Nika. Debriefing, ang proseso ng pagbabahagi ng lahat ng alam ko. Mula sa airport, sumakay kami sa sasakyang inihanda ng gobyerno, papuntang Maynila, kakaiba ang tanawin. Matataas na gusali, makukulay na billboard, mga taong malayang naglalakad. Wow, ang laki ng pinagkaiba, sabi ni Soyon. Ang aming pansamantalang tirahan ay isang apartment sa labas ng Metro Manila. Maliit pero malinis, at higit sa lahat, sa amin lang. Tumawag lang kayo kung may kailangan. Sa unang gabi, nanood kami ng TV. Lumabas ang aming kwento sa balita. Pamilya ng henyong hacker mula North Korea, matagumpay na nakatakas.
May dalang 1.5 bilyong pisong cryptocurrency. Sikat na pala tayo, mapait ng ngiti ni Itay. Kinabukasan, nagsimula ang aming abalang schedule. Sa umaga, oryentasyon tungkol sa lipunang Pilipino. Sa hapon, debriefing sa Nika. Ipaliwanag mo muna ang istruktura ng Unit 111, sabi ng investigador habang binubuksan ang kanyang laptop. Ibinunyag ko ang lahat ng alam ko, mga hacking techniques, target lists, pati na ang mga pangalan ng aking mga kasamahan. Pakiramdam ko ay isa akong taksil, pero ito ang kabayaran para sa bagong buhay. Ang pag-hack sa US Exchange noong nakaraang taon. Paano mo ginawa? Nagsimula sa isang phishing email sa isang empleyado. Habang ipinapaliwanag ko ang bawat detalye, bumabalik ang nakaraan, ang mga bagay na ipinagmamalaki ko noon ay kinahihiya ko na ngayon. Isang linggo pagkatapos, isang espesyal na alok ang dumating. RJ, interesado ka bang magtrabaho para sa Bangko Sentral ng Pilipinas Cybersecurity Division? Tanong ni Direktor Santos. Ako po, walang mas angkop sa iyo para pigilan ang hacking ng North Korea. Ikaw ang pinaka-nakakaalam ng kanilang mga pamamaraan. Nag-isip ako, isang pagkakataon na gamitin ang nakaraan para sa kabutihan. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi ko lubusang matatalikuran ang nakaraan. Kakausapin ko po muna ang aking pamilya. Noong gabing iyon, nagpulong kami. Magandang pagkakataon niyan, sabi ni Itay. Magagamit mo ng tama ang iyong talento, pero parang nakakulong pa rin ako sa nakaraan. Hinawakan ni Inay ang aking kamay. RJ, hindi mo mabubura ang nakaraan, pero pwede mo itong gamitin para gumawa ng mas magandang kinabukasan. Tinanggap ko ang alok. Makalipas ang isang buwan, natapos ang proseso ng pagiging legal ng aming Bitcoin assets. Nagbayad kami ng 30% na buwis, pero may natira pa ring mahigit 1 bilyong piso. Anong gagawin natin sa perang ito? Tanong ni Itay habang tinitingnan ang bankbook. Bumili muna tayo ng bahay, sabi ni Inay. Tunay na sariling bahay. At para sa pag-aaral ni Soyon, dagdag ko, at mag-donate tayo ng bahagi para sa ibang mga defector, suhestiyon ni Itay. Tinulungan din tayo, bumili kami ng isang condominium unit sa Bonifacio Global City, isang lugar na hindi namin mapapangarap sa North Korea. Nag-enroll si Soyon sa isang international school, habang si Inay ay nagsimulang mag-aral para sa Philippine Medical Licensure Exam. Si Itay naman ay nagtayo ng isang security consulting firm. Ako, habang nagtatrabaho sa BSP, ay naghahanda ring pumasok sa kolehiyo. Target ko ang computer science sa UP Diliman. Pagkalipas ng 3 buwan, natanggap ko ang aking unang sahod. Sa North Korea, halos walang konsepto ng sahod. Kakaiba ang pakiramdam na tumanggap ng kabayaran para sa iyong pagod. Anong bibilhin ko dito? Masaya kong naisip habang tinitingnan ang aking passbook. Isang araw, nagkaroon ng emergency sa BSP. Isang ransomware attack na pinaghihinalaang galing sa North Korea ang tumatarget sa isang malaking bangko sa Pilipinas. RJ, pamilyar ba sa iyo ang coding style na ito? Nang suriin ko ang code, nakita ko ang isang pamilyar na pattern. Estilo ng Team 3 ng Unit 111. Si Kim Cheolmin ito, ang aking kasabayan. Dito sa parting ito, mayroon siyang signature error. Batay sa aking pagsusuri, nagtayo kami ng depensa at napigilan ang atake. Ang galing mo, sabi ng aking team leader. Dahil sa iyo, nakaligtas kami ng bilyon-bilyong piso. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na pagmamalaki. Hindi paninira kundi proteksyon. Hindi pag-atake kundi depensa. Ito ang gusto kong gawin. Pagkalipas ng 6 na buwan, natanggap ako sa UP Diliman sa ilalim ng special admission para sa mga defector. Pero alam kong kinilala rin nila ang aking kakayahan. Kuya, congratulations, sabi ni Soyon na may dalang cake. Si Soyon, na mabilis na naka-adjust, ay mukha ng ordinaryong Pilipinong estudyante. Sa araw ng aking college orientation, habang naglalakad sa campus, naisip ko, 1 taon na ang nakalipas. Sa isang elite school sa Pyongyang, nagsusulat ako ng code para kay Kim Jong-un. Ngayon, isa na akong scholar ng bayan. Ikaw si RJ Lee, di ba? Lumapit ang isang kaklase. Napanood kita sa balita. Dati ka raw hacker ng North Korea? Oo, dati. Wow, ang galing. Turuan mo naman ako ng hacking techniques. Hindi hacking ang ituturo ko sa'yo, kundi security, sabi ko nang nakangiti. 1 buwan sa universidad,
nakatanggap ako ng isang espesyal na imbitasyon. Magsalita sa isang International Cybersecurity Conference. Ang paksa, ang katotohanan sa likod ng hacking ng North Korea at paano ito lalabanan. RJ, ikuwento mo ang iyong personal na karanasan, pakiusap ng organizer. Interesado ang mga security expert mula sa buong mundo. Kinabahan akong tumayo sa entablado, ngunit naisip kong ito ay bahagi ng aking responsibilidad. Isang paraan upang protektahan ang hinaharap gamit ang nakaraan. Sa araw ng presentasyon, mahigit 300 katao ang nasa audience. Hindi lang mga Pilipino, kundi mga eksperto mula sa Amerika, Japan at Europa. Hanggang 2 taon na ang nakalipas, nagsusulat ako ng code para kay Kim Jong-un, simula ko. Araw-araw, laban-tapon na oras akong nagsasanay at nagnakaw ng bilyon-bilyong dolyar. Tahimik ang lahat. Ngunit ngayon, isa na ako sa mga pumipigil sa mga ataking iyon. Ibabahagi ko ang lahat ng aking nalalaman. Sa loob ng isang oras, detalyado kong ipinaliwanag ang mga pamamaraan ng Unit 111, zero-day attacks, water holing, spear phishing. Ibinunyag ko ang lahat. Nang matapos ako, umugong ang palakpakan. Maraming tanong, bakit Bitcoin ang pinili ninyo? Dahil mahirap i-trace at walang hangganan. Pero kabalintunaan, iyon din ang naging pondo namin para sa pagtakas. Pagkatapos ng conference, maraming kumpanya ang nag-alok ng trabaho. Google, Microsoft, at making isang blockchain startup. Pagka-graduate mo, sumali ka sa aming security team, sabi ng isang representative mula sa Google. Pag-uwi, ikinuwento ko sa pamilya ang nangyari. May job offer ako mula sa Google. Talaga? Gulat ni inay. Ang anak ko? Sa Google? Hindi pa ako nagdedesisyon. May 2 taon pa bago ako mag-graduate. Sumabat si Soyon. Kuya, nagsimula na rin akong mag-program. Nag-aaral ako ng Python. Magaling. Anong gusto mong gawin? Isang program para sa medical data analysis. Para matulungan ko si inay. Ngumiti si inay. Habang naghahanda para sa medical exam, pinag-aaralan din niya ang pagkakaiba ng sistema ng kalusugan sa North Korea at Pilipinas. Biglang nagsalita si Itay ng seryoso. RJ, may kumontak sa akin mula sa Bowibu. Nanigas kami. Paano? Dito, nag-email sila. May kasamang mga litrato ng pamilya natin. Ipinakita ni Itay ang kanyang telepono. Bumalik daw tayo at patatawarin nila ang lahat. Ang mga nasa litrato ay ang mga kamag-anak naming naiwan sa Pyongyang, isang pananakot. Huwag niyo pong pansinin, mariing kong sabi. Hindi na tayo babalik. Siyempre, sinasabi ko lang, binura ni Itay ang email. Ngunit kinabahan ako. Ibig sabihin, hindi pa kami tinitigilan ng North Korea. Kinabukasan, tumawag ang Nika. May impormasyon kaming natanggap na pinaplano kang targetin ng mga North Korean hackers. Babala ni Agent Reyes, palakasin mo ang iyong seguridad. Mula noon, nagkaroon ako ng 14 pito na sipen na security detail sa pagpasok at pag-uwi. Nahanap ko ang kalayaan, pero hindi ito lubos. Makalipas ang 1 buwan, nagsimula ang atake. Isang sopistikadong phishing email ang dumating sa akin at may mga pagtatangkang i-hack ang aming home wifi. Estilo ng Unit 11.1, sabi ko habang sinusuri ang code. Malamang, team ni Kim Chol-min ito. Habang pinipigilan ang atake, sinimulan ko ring i-trace pabalik. At isang nakakagulat na bagay ang aking natuklasan. Isa sa mga umaatake ay ang aking junior, si Park Jong-woo. Nagpadala ako ng chat message. Jong-woo, si RJ ito. Maya-maya, may reply. Taksil. Pwede ka ring pumili. Tulad ko. Piliin mo ang kalayaan. Tapat ako sa aking bayan. Natapos ang usapan. Ngunit 1 linggo pagkatapos, isang naka-encrypt na email ang dumating. Kuya, paano mo nagawa? Si Jong-woo iyon. Nag-iisip pala siya. Lihim kaming nag-usap at makalipas ang 2 buwan, matagumpay ding nakatakas si Jong-woo. Tinulungan ko siyang kumonekta sa Nika. Kuya, salamat sa'yo. Nabuhay ako, sabi ni Jong-woo pagdating sa Pilipinas. Ngayon, magagamit mo na ng tama ang iyong talento. Lumipas ang panahon. Nang nasa 3 taon na ako sa kolehiyo, sinimulan ko ang isang espesyal na proyekto, ang Kalayaan Chain, isang blockchain-based na platform para suportahan ang mga defector.
Maraming naloloko ng mga broker sa proseso ng pagtakas. Paliwanag ko sa aking team. Kung gagawa tayo ng isang transparent at ligtas na sistema ng pagpapadala ng pera gamit ang blockchain, makakatulong ito. Pagkatapos ng 6 na buwang development, inilunsad namin ang platform. Sa unang buwan pa lang, mahigit 50 defector na ang ligtas na nakatanggap ng pondo. Bago mag-graduate, nagpasya akong sumali sa isang Filipino blockchain startup. Maganda ang Google, pero gusto kong gumawa ng mas makabuluhang bagay dito sa Pilipinas. Alam mo ba ang vision ng kumpanya natin? Tanong ng CEO sa interview. Teknolohikal na inobasyon para sa mga di-abot ng serbisyong pinansyal. Tama, malaking tulong ang karanasan mo, RJ. Sa unang araw ko sa trabaho, tumanggap ako ng bagong business card. RJ Lee, Blockchain Security Team Lead. Isang titulo na hindi ko ma-imagine sa North Korea. Doon, isa lang akong kasangkapan ni Kim Jong-un. Dito, nagtatrabaho ako sa ilalim ng sarili kong pangalan. Makalipas ang 1 taon, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang kalayaan chain na ginawa ko ay nanalo ng UN Humanitarian Innovation Award. Ang sabi, isang makabagong halimbawa ng pagbabago ng isang kasangkapan ng paninira tungo sa isang kasangkapan ng pagliligtas. Habang tinatanggap ang tropyo, naisip ko, napakalaki ng pagkakaiba nito noong ginawaran ako ni Kim Jong-un sa Pyongyang 5 taon na ang nakalipas. Noon, gantimpala iyon para sa pagnanakaw. Ngayon, para sa pagbibigay. Maari po ba kayong magbigay ng mensahe? Sabi ng host. Ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang, sabi ko. Ang mahalaga ay kung paano ito ginagamit. Ginamit ko ito sa maling paraan noon, pero ngayon, natagpuan ko na ang tamang landas. Ang pinakamalaking regalo ng kalayaan ay ang karapatang pumili. Pagkatapos ng award ceremony, isang di inaasahang tawag ang natanggap ko pagbalik sa Pilipinas, ang FBI. Mr. Lee, maaari ba kaming humingi ng tulong sa investigasyon ng isang ransomware attack mula sa North Korea? 300 ospital sa Amerika ang sabay-sabay na naapektuhan at humihingi ang mga hacker ng 5,000 Bitcoin. Base sa code, mukhang Team 2 ng Unit 121 ito, sabi ko sa aking report. Ang leader nito ay malamang si Choi Kang-wook, isang senior ko dati. Isang joint team ang binuo ng FBI, Nika, at ako. Sa loob ng 72 oras, walang tulog naming sinundan ang trail. Nahanap ko na. Sigaw ko. Dumadaan sila sa isang server sa Tsina, pero ang utos ay galing sa Pyongyang. Ngunit mas mahalaga kaysa sa paghuli sa kanila ay ang pag-recover sa data ng mga pasyente. Sa kabutihang palad, alam ko ang encryption method ng Unit 121. Tingin ko kaya kong gumawa ng decryption key, sabi ko at nagsimulang mag-code. Pagkatapos ng 48 oras na pakikipaglaban, nagtagumpay ako. Lahat ng 300 ospital ay bumalik sa normal at nailigtas ang buhay ng mga pasyente. Mr. Lee, you are a hero. Personal na tumawag ang direktor ng FBI, ngunit hindi ako bayani. Isa lang akong taong unti-unting binabayaran ang mga kasalanan ng nakaraan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimula akong maging isang international cybersecurity consultant. Naglakbay ako sa Amerika, Japan, at Europa para labanan ang hacking ng North Korea. Isang araw, may conference sa Tokyo. Pagkatapos ng aking presentasyon, habang pabalik sa hotel, may tumawag sa akin, RJ. Paglingon ko, isang di kapani-paniwalang tao ang nakatayo doon. Ang dati kong direktang superior sa Unit 111, si Coronel Choi. Coronel, hindi na ako Coronel. Nakalabas na rin ako. Tumakas na rin pala si Coronel Choi. Daan-daang Tsina, nag-asylum siya sa Japan. Patawarin mo ako, RJ. Yumuko si Coronel Choi. Ginawa ko kayong mga kriminal. Hindi po. Lahat tayo ay biktima. Magdamag kaming nag-usap sa isang maliit na bar sa Tokyo. Tungkol sa sakit ng nakaraan, mga alalahanin sa kasalukuyan at pag-asa sa hinaharap. Lahat sila, tulad mo, ay naghahanap ng bagong buhay. Pagbalik ko sa Pilipinas, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Magtatayo ako ng isang rehabilitation program para sa mga defector na hacker. Itinatag ko ang Code para sa Kalayaan, isang non-profit organization. Tinuturuan nito ang mga defector ng ethical hacking at security at tinutulungan silang makahanap ng trabaho. Hindi kayo mga kriminal, sabi ko sa unang klase.
Mga biktima kayong ginamit bilang kasangkapan. Ngayon, magagamit ninyo ang teknolohiyang iyan para protektahan ang mundo. Sa unang batch, 8 sa 10 ang nakapasok sa mga IT company sa Pilipinas. Ang 2 ay nagtayo ng sarili nilang negosyo. Dahil sa tagumpay ng programa, nakakuha kami ng suporta mula sa gobyerno. Maging ang Microsoft at Google ay nag-donate. Sa ikatlong taon, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na alok, maging Special Advisor for Cybersecurity ng United Nations, ang UN. Pinamunuan ko ang isang international team para labanan ang mga banta mula sa North Korea. Kinausap ko ang aking pamilya. Ikaw ang magdesisyon, sabi ni Itay. Matanda ka na at kailangan mong tahakin ang sarili mong landas. Proud kami sa iyo, kuya, sabi ni Soyon, na ngayon ay isang college student na kumukuha ng medisina tulad ni Inay. Tinanggap ko ang alok. Sa unang araw ko sa UN headquarters sa New York, matagal akong nakatayo sa labas ng gusali. 10 taon na ang nakalipas, isang batang lalaki sa Pyongyang ang umaatake sa Amerika. Ngayon, narito ako sa New York para protektahan ang kapayapaan ng mundo. Welcome, Mr. Lee. Nakipagkamay ang isang UN Undersecretary General. Ang una kong proyekto, ang Digital Silk Road Security Initiative, isang programa para palakasin ang cybersecurity ng mga umuunlad na bansa. Kabalintunaan, ang mga bansang inatake ko noon ay poprotektahan ko na ngayon. Ikaw pala yung sikat na North Korean hacker, tanong ng kinatawan mula sa Kenya. Dati po, pero iba na ngayon. Makalipas ang 6 na buwan, nagkaroon ng unang resulta. 5 bansa sa Africa ang matagumpay na nakapigil sa ransomware attack gamit ang aming programa. Gabi, sa aking apartment sa Manhattan, tiningnan ko ang tanawin. Ang skyline ng New York, isang simbolo ng kalayaan. Tiningnan ko ang aking Bitcoin wallet, 50 BTC na lang ang natitira. Ang iba ay na-donate ko na sa mga defector, cybersecurity education, at mga human rights group. Kung pera lang ang habol ko, nanatili na sana ako sa North Korea, sabi ko sa sarili. Tumunog ang telepono. Isang video call mula sa Pilipinas. Kuya, pumasa ako sa medical board exam. Masayang sabi ni Soyon. Congrats! Ngayon, makakapagligtas na rin ako ng buhay, tulad mo. Doon ko napagtanto. Lahat kami sa pamilya ay nakabangon mula sa sugat ng nakaraan at namumuhay ng bago. Mula sa maninira, tungo sa tagapagtanggol. Mula sa kasangkapan, tungo sa pagiging tao. Pagkatapos ng 2 taon sa UN, bumalik ako sa Pilipinas. Simple lang ang dahilan. Gusto kong direktang tulungan ang mga taga-North Korea. Nagbukas ako ng maliit na opisina sa BGC, ang Digital Bridge. Sa labas, isa itong blockchain security consulting firm. Pero sa totoo lang, nagpapadala kami ng impormasyon sa North Korea. Kuya, hindi ba delikado ito? Nag-aalalang tanong ni Jongwoo, na nagtatrabaho na rin sa akin. Delikado, pero kailangang may gumawa. Gamit ang satellite internet at blockchain, nagpadala kami ng impormasyon sa labas, balita, educational materials, at mga paraan para tumakas. Isang araw, isang espesyal na mensahe ang dumating. Aktibong miyembro ako ng Unit 111. Tulungan ninyo ako. Isang aktibong hacker ang kumontak sa amin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Zero. Nagsimula kaming mag-usap sa isang encrypted channel. Bakit ka kumontak? Tanong ko. Gusto kong sundan ang landas na ipinakita mo. Ang kalayaan. Nagpasya kaming tulungan si Zero, ang ruta, pondo, at koneksyon sa gobyerno ng Pilipinas. Pagkatapos ng 3 buwang paghahanda, matagumpay na nakatakas si Zero. At ang dala niyang impormasyon ay nakakagulat. Ang North Korea ay gumagawa ng bagong hacking technique gamit ang AI, report ni Zero. Dahil dito, nakagawa kami ng preemptive defense system. Noong nakaraang taon, naimbitahan akong magbigay ng special lecture sa MIT. Ang paksa, mula digital dictatorship tungo sa digital democracy. Ang teknolohiya ay neutral, sabi ko sa entablado. Ngunit ang mga taong gumagamit nito at ang sistema ay hindi. Naranasan kong mamuhay ng 2 magkaibang buhay gamit ang parehong teknolohiya. Pagkatapos ng lecture, isang estudyante ang nagtanong, "May pinagsisisihan po ba kayo?" "Oo, marami. Pero hindi pwedeng pagsisihan ko lang ito. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero kaya kong gawin ang hinaharap."
Pagbalik sa Pilipinas, nagtipon ang buong pamilya. Naging tradisyon na naming magkita tuwing anibersaryo ng aming pagtakas. 7 taon na, sabi ni inay. Siya, na ngayon ay isang doktor sa isang malaking ospital, ay nagbibigay ng libreng konsultasyon sa mga defector. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ko. Kahit minsan, sagot ni Itay, na ngayon ay isang respetadong security expert na. Kuya, may sasabihin ako, sabi ni Soyon. Ano iyon? Magtatrabaho na ako sa World Health Organization, sa North Korea Medical Support Program. Nagulat kaming lahat. Sa sariling paraan, tutulungan din pala ni Soyon ang aming bayan. Noong gabing iyon, tiningnan ko ulit ang presyo ng Bitcoin. Mahigit 4 na milyong piso na bawat isa. Mas mataas kaysa noong tumakas kami. Anong gagawin ko dito? Sabi ko sa sarili. Sa huli, idinonate ko ang lahat sa Digital Freedom Foundation, isang international organization na tumutulong sa mga taong nasa ilalim ng digital dictatorship. Isang linggo pagkatapos, isang nakakagulat na balita ang dumating. Na-nominate ako para sa Nobel Peace Prize. Ang dahilan, isang simbolikong figura na binago ang isang mapanirang teknolohiya para sa mapayapang layunin. Hindi ako nanalo, pero ang ma-nominate lang ay malaking karangalan na. At kamakailan lang, dumating ang pinakamagandang sandali ng aking buhay. Nabigyan ako ng pagkakataong magsalita sa UN General Assembly. Ang paksa, Human Rights in Cyberspace. 10 taon na ang nakalipas, inatake ko ang maraming bansa sa silid na ito, sabi ko sa entablado. Ngayon, humihingi ako ng tawad at kasabay nito, nangangako, ang natitirang buhay ko ay iaalay ko para sa digital na kapayapaan. Nagpalakpakan ang mga kinatawan mula sa 193 bansa. Pagbaba ko, may naghihintay. Mr. Lee, isang binatang estudyante. Galing din po ako sa North Korea. Tumakas ako noong nakaraang taon. Napanood ko po ang kwento ninyo at nagkaroon ako ng lakas ng loob. Anong gusto mong gawin? Tanong ko. Gusto ko pong maging programmer. Tulad ninyo, para baguhin ang mundo. Ibinigay ko ang aking business card. Pumunta ka sa opisina. Tuturuan kita. Sa mga mata ng estudyanteng iyon, nakita ko ang aking sarili 10 taon na ang nakalipas. At nakasiguro ako, mas maraming kabataang taga North Korea ang makakahanap ng kalayaan. Darating ang araw na ang kanilang talento ay magagamit sa paglikha, hindi sa paninira. Iyan po ang kwento ng pagtakas ng henyong hacker ng North Korea gamit ang Bitcoin. Kumusta po? Ang kwento ni RJ Lee, mula sa pagiging cyber warrior ni Kim Jong-un tungo sa pagiging tagapagtanggol ng kapayapaan ng mundo. Hindi ba't kamangha-mangha na ang 5 bilyong pisong Bitcoin ay hindi lang simpleng pera, kundi isang susi patungo sa kalayaan? Sa ngayon, marami pa ring kabataan sa North Korea ang hindi magamit ng tama ang kanilang talento. Sana, balang araw, dumating din sa kanila ang pagkakataong pumili. Dahil ang teknolohiya ay dapat maging kasangkapan ng paglikha, hindi ng paninira. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at i-like. At ibahagi po ninyo ito, lalo na sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan sa North Korea. Kailangang malaman ng mas maraming tao ang realidad ng mga kabataan doon para magsimula ang pagbabago. Maraming salamat po sa panonood.